makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Tinataas po kita, Lord God, pinupurit, dinadakila, unang-una, Panginoon. Hallelujah, salamat sa oras na ito na kami po, Lord God, ay ginising mo pa, Panginoon, mula sa aming pagkatulog. Salamat, Lord, na muli, Lord God, nagkasama na naman po kami ngayon dito sa God is our strength, Lord God. Hallelujah, unang-una, Lord, ako din ay lumalapit sa iyo at naghumingi ng kapatawaran, nakita sa aking mata na sambit ng aking bibig. Hallelujah, mula ulo hanggang talampakan, O Lord God, patawarin mo po ako, Lord Jesus. Gawin mo po ako, Lord, na karapat-dapat sa inyong harapan sa oras na ito at lahat ng mumutawi sa aking bibig, Lord, ay ito'y kalooban mo, Panginoon, na hindi ko po dinagdagan ang iyong mga salita at hindi ko po binabawasan, Panginoon. Hallelujah, sa mga kapatiran ko, Lord, na nandito, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain at ipaunawa mo, Panginoon, kung ano po ang mensahe na inyong ipaabot sa amin sa oras na ito, Lord God. Gamitin mo lamang po ako bilang daluyan ng pagpapala, O Lord Jesus. Hallelujah. Dahil wala po talaga akong magagawa, Lord, kung wala po kayo. Kaya, Lord, itago mo lamang po ako sa inyong likuran at ikaw po ang magsalita sa oras na ito. Hallelujah. Any distraction sa oras na ito, Lord God, even ang signal, hindi po siya makadistract sa amin, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ikaw din po, Lord God, ang magbigay sa amin ng malakas na signal. Hallelujah. At sa mga kapatiran ko, Panginoon, na nandito na sa loob ng BR, O Lord God, alis po kami at lalabas po kami, Panginoon, na punong-puno ng pag-asa at punong-puno ng kasayahan sa aming puso, Lord God. Hallelujah. Tanggapin namin ang iyong salita kung ito man ay pagpaalala sa bawat isa, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Ang gawa ng kaaway, Lord, wala po siyang karapatan sa oras na ito. Tinatapon po namin siya sa pinakamalalim na dagat-dagatang apoy, Panginoon, at hindi po siya makabalik. Sa pangalan mo, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. Espiritu sa katulugon, tanggala, Ginoo, hallelujah. Espiritu sa pagkamaduha-duhaon, in the name of Jesus, hallelujah. Hallelujah. Salamat sa oras na ito, Lord God. Sa iyo namin itinataas ang gawain nito sa iyong pangalan. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid, na muli tayo po ay nagkita-kita na naman dito sa God is our strength, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. At pinagpala na tayo, mga kapatid. Hindi pa tayo dumating, pinagpala na tayo, mga kapatid. Amen. Praise God. Alam ba natin, mga kapatid, na 1,550 katao ang namatay araw-araw buong mundo. That's 6,500 every hour. Ibig sabihin, habang nag-devotion tayo ngayon or naggawain tayo ngayon, mga kapatid, may kaluluwa po na nawala. Amen. Praise God. Nakakatakot, no? Hallelujah. Dahil hindi natin alam, walang take si Lord. Hallelujah. Wala din siyang tinatawag na mag-prepare ka, no? Biglaan lang. Kaya sabi dito sa Amos, mga kapatid, prepare to meet your God. Hindi sinabing prepare if you have time, but kasi walang may alam sa pagbalik ng ating Panginoon, no? Hallelujah. Ang tanong natin or ang ating pag-usapan ngayon, mga kapatid, hallelujah, be prepared to meet God. Amen. Hallelujah. Sa Amos chapter 4 verse 12, mga kapatid, ang sabi niya dito, kaya't ganito ang gawin ko sa inyo, O Israel, at yamang aking gagawin ito sa inyo. Manda kang salubungin mo ang inyong Diyos, O Israel. Praise the Lord. Hallelujah. Isang mga kapatid, ang tinatawag na Israel, alam natin na ito yung pinili, no, ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Dito po sa ating topic ngayon, praise God, isa po itong paalala sa atin kung ating isipin, mga kapatid, hindi lang ito basta topic, no? Itong topic na ito, mga kapatid, is para sa iba or para sa atin na din lahat, mga kapatid. Mabigat po ito, no? Mabigat at importanteng topic na dapat nating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Hindi lang po sinasabi na be prepare. Katulad na lang din, mga kapatid, na yung mga amo natin ba, no, mag-prepare ka ganitong oras, di makapaghanda pa tayo. Pero yung kamatayan, mga kapatid, kahit anong gawin natin dyan, may nagkain, may natulog, hindi na nga nagising, mga kapatid. Praise the Lord. Kaya ang tanungin natin ang ating mga sarili,
kung handa na ba ako, handa na ba tayo, kung darating ang panahon na kinabukasan wala na pala tayong tinatawag na wala na tayong buhay, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi dito, hallelujah, sa ating introduction, mga kapatid, sigurado ang kamatayan, mga kapatid, or sigurado ang kamatayan. Amen? And sigurado din ang paghuhukom. Amen? Hallelujah. Hindi natin sigurado kung makuha pa natin yung mga plano natin, pero ito pong dalawang ito ay napakasigurado po itong mangyari sa tao. Mabata ka man, mamatanda ka man, o anong edad natin, kahit pag-graduate o anong natapos natin, mga kapatid, kung oras na talaga natin kunin tayo ng Panginoon, hallelujah, hindi natin kayang ayaw ko Lord, gusto ko pang mabuhay, di ba? May mga ganun na tendency sa buhay ng mga tao na gusto pa nilang mabuhay kaya gawin nila lahat, mga kapatid. Pero ang ating pag-usapan sa oras na ito is be prepared to meet God. Hallelujah. Praise God. Ready na ba tayo? Ayan. Ready na ba ang lahat? Dito sa God is our strength, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sabi nga sa Hebrew chapter 9 verse 27, it's appointed for man to die once, and after that comes judgment, mga kapatid. Amen? Pagkatapos ng mamatay ang isang tao, ay isang judgment na naman, mga kapatid. Ang akala nila, patay na sila, or akala natin patay na tayo, pero mayroon pa pong judgment, mga kapatid. No? Hallelujah. Ang tanong, kung ngayon, tayo kukunin ni Lord, mga kapatid, 100% po ba, sure ba tayo na palangit tayo, mga kapatid, no? Isang mabigat na katanungan na pagbulay-bulayan natin sa ating mga sarili, mga kapatid. Even ako, mga kapatid, na nagsasalita ngayon. Amen? Praise God. Hallelujah. Masasabi mo ba na hindi po ito basta topic lang habang nag-aaral po ako? Parang ang bigat ng pag-aaral na ito, mga kapatid. No? Dahil ang ano natin dito, be prepared. Be prepared to meet God. Amen? Praise the Lord. Kailangan na ready, mga kapatid. Kasi bawat oras, bawat segundo, mahalaga, mga kapatid. Kaya wala na po tayong time, nasayangin natin yung buhay natin sa mundo. Praise God. Makipag-compromise sa mundo. Hallelujah, gawa ng inom dito. Ano pa, mga kapatid, sugal. Hallelujah, mga gambling ba? Praise God. Ang katotohanan, mga kapatid, ang paghahanda hindi para lang sa libing. No, ang iba ngayon meron ng San Peter, ano pa, mga kapatid, yung pinaghandaan. Kayo, meron ba kayong ganun, mga kapatid? Ako wala, hindi man ako nag-ready mga kapatid. No, marami ng mga tao ngayon na handang-handa na sa St. Peter, ano pang mga hinahanda, mga kapatid, para sa kanilang libing, 'di ba? May mga matatanda na mayroon na talaga silang ganun, mga kapatid, dahil alam nila na mamamatay talaga. Pero ang tanong, mga kapatid, napaghandaan ba ang kaluluwa? Praise God. Pagkatapos mamatay, ang tanong doon, handa na ba ang kanilang mga buhay? Or handa na ba sila na harap sa Panginoon, mga kapatid? Amen? Hallelujah. Hallelujah. Sa buhay natin, mga kapatid, ang ating masigurado lamang ay isang yung kamatayan. Amen? Pwede nating paghandaan yung libing, pero ang tanong, handa na ba yung eternity natin na pagharap sa ating Panginoon? Ngayon, ang ating pag-usapan ay 3 ways para maging handa to meet God, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Hallelujah. 3 puntos, mga kapatid, para po sa paghanda, sa pag-meet, dahil lahat tayo, mga kapatid, gusto nating i-meet ang ating Panginoon. Amen? Kaya nga, nandito tayo, nagpapagal, hallelujah, kahit busy, yung iba gumagawa ng kaparaanan, kahit ako, Bluetooth, kasi every time na makarinig tayo ng salita, hindi mo man nakuha lahat, meron kang isa na tumitimo sa iyo ba? No, mayroong isa na, uy, kailangan ko tong gawin. Uy, ganito pala. Amen? Hallelujah. Number 1 na punto, mga kapatid, be saved. Hallelujah. Tanggapin mo
ang Panginoon bilang ating Panginoon at Savior, no? Hallelujah. Sabi nga niya sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen? Hallelujah. Una, tanggapin natin ang ating Panginoon na ating tagapagligtas. Dahil, sabi nga niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, mga kapatid. Okay, ang katotohanan, mga kapatid, hindi po religion, hindi good works, at hindi din po, mga kapatid, hindi good works ang makapagligtas sa atin. Ang ating gagawin, tanggapin siya na ating tagapagligtas, at siya lang ang makapagligtas sa atin. Hindi natin maipagmamalaki kung anong nagawa natin sa ministry, anong nagawa natin, mga kapatid, sa ating napakaganda ng religion. Kahapon, mga kapatid, yan din po yung topic natin. Praise the Lord. Kundi sinong makapagligtas sa atin? Ang ating Panginoon lang. Amen? Hallelujah. Isang tinatawag, mga kapatid, dito sa ating topic, sinasabi dito, be prepared to meet God. Amen? Hallelujah. Kailangan maging ready tayo na mag-meet sa ating Panginoon. Isa po yung illustration, mga kapatid, na parang passport lang, no? Hindi ka makapasok sa ibang bansa pag wala kang kompleto o wala kang passport. Amen? Hallelujah. Parang passport, bakit kaya? Kahit gaano ka kabait, kung wala ka namang passport, hindi ka makapasok sa ibang bansa. Katulad sa ating mga OFW. At ngayon, mga kapatid, ang passport natin is ang ating Panginoong Hesus na palangit. Ang tanong, nakasigurado na ba tayo? Or nasigurado mo na ba na tinanggap mo na ang ating Panginoon ng buong puso? Amen? Tanungin mo ngayon ang iyong mga sarili, ang ating mga sarili. Sigurado na ba tayo, mga kapatid? Ika muna. Hallelujah, na tinanggap natin ang Panginoon ng buong puso, mga kapatid. Hallelujah. Ito yung tinatawag na nakakatakot ba sa panahon ngayon, mga kapatid, bilang mga mananampalataya. Natatakot tayong mamatay, kaya ang ginagawa natin, hallelujah, nag-ready tayo, mga kapatid. Praise God. Pero ang ating paghandaan, ang ating kaluluwa, mga kapatid. Praise God. Sabi sa Romans chapter 10, mga kapatid, verse 9. Praise God. Romans chapter 10, mga kapatid. Okay. Basahin po muna natin, mga kapatid. Romans chapter 10, verse 9. Hallelujah. Basahin natin ito at ating pagbulay-bulayan anong nakalagay dito, mga kapatid. Praise God. Mahirap kasi ilagay ko yung cellphone. Marinig na ba ako, mga kapatid? Kasi ilagay ko lang yung cellphone para mabuklat natin yung mga Bible natin. Mag-thumbs up po kayo, mga kapatid kong mahal. Marinig na ba, Sister Geraldine, or sa mga ano dyan? Kasi ilagay ko lang ang cellphone ko, mga kapatid, para mas madali tayo makapagbuklat na. Marinig lang, oh. Sige, ayan lang, ha. Medyo malayo yung cellphone ko kasi naka-charge yan, mga kapatid. Palubat kasi. Hallelujah. Okay, dito, mga kapatid, sa Book of Romans, chapter 10, verse 9, mga kapatid, sapagkat kung ipahayag mo ng inyong bibig si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka sa inyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa patay, ay maliligtas ka. Ito po yung tinatawag na kung, no, kung sinasabi natin, mga kapatid, hallelujah, na tayo po ngayon ay tinanggap natin ang ating Panginoon, ipinahayag natin, mga kapatid, sumasampalataya tayo, mga kapatid, hallelujah, kahit pa, praise God, tayo po'y mamatay, ay tayo po'y maliligtas. Amen? Isigurado natin yung ating kaligtasan, mga kapatid. Hallelujah, kahit gaano pa natin, hallelujah, daming schedule, hallelujah, dami tayong ginagawa, mga kapatid.
Praise God, para sa kapurihan ng Diyos. Pero kung ikaw mismo, mga kapatid, hindi pa sure, dapat nating i-sure sa panahon ngayon. Amen? Hallelujah. Pangalawa, mga kapatid, three way para maging handa tayo to meet God. Hallelujah. Number 3, be surrendered, mga kapatid. Be surrendered. Mamuhay na sumusunod kay Lord. Amen? Meron na tayong pagtanggap. Meron na tayong tinatawag dito ng buong puso. Tinanggap na natin ang Panginoon. At ang pangalawa, be surrendered. Mamuhay at sumunod sa ating Panginoon. Matthew chapter 7 verse 21, ang sabi doon, not everyone who say to me, the Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but one who does the will of my Father. Hindi lahat, mga kapatid, hallelujah, na tumawag ng Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Sabi doon sa Matthew chapter 7 verse 21, mga kapatid. Yun lang ang tao, hallelujah, na sumusunod. Na meron pa lang talagang pagsunod, mga kapatid. Yun ang matatanggap, mga kapatid kong minamahal. Praise God. Hallelujah. Kaya sa atin, siguraduhin natin, mga kapatid, no? Hallelujah. Ang tunay na kaligtasan, mga kapatid, nagbubunga sa pagsusunod. Hindi pwedeng, Lord, sa bibig lang, pero sa buhay, hindi naman nakikita na tayo po'y sumuko sa Diyos, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon na tayo po, mga kapatid, ay talagang nandoon yung ating gusto, no? Maligtas tayo, hindi lang sa bibig, mga kapatid. Hindi lang sa bibig na, Lord, tinatanggap kita. Pero namuhay ka pa doon sa kasalanan. Hindi ka umalis doon sa kasalanan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ito yung example natin, mga kapatid, yung 5 birhen o yung 5 wise virgins and 5 false virgins, mga kapatid, sa Matthew 25 verse 1 to 13. Pareho silang naghihintay, pero yung isa lang may extra oil. Yung oil ay intimate relation kay Lord. Araw-araw. Yung tinatawag na oil, mga kapatid, yun pong relasyon. Hallelujah. Makikita natin sa Matthew 25, mga kapatid, verse 1 to 13, mga kapatid, na kung magkagayon ay magkatulad ang kaharian sa langit sa 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Amen. Gihalintulad ng Panginoon ang kanyang pagbabalik sa 5 birhen na tinatawag, mga kapatid, matalino at mangmang. Number 2, sabi doon, mga kapatid, at ang 5 sa kanila, mga mangmang, at ang 5 ay matatalino. Number 3, sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapwat ang matatalino ay nanagdala ng langis sa kanila, sisidlan, nakasama kanilang mga ilawan. Number 5, samantalang nagtagal ang mga kasintahang lalaki, ay nangagkatakot silang lahat. O nangaantok silang lahat. Praise God. At nakatulog. Yun, mga kapatid, no? Silang lahat talaga nakatulog. Number 6, datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw. Narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Amen. Hallelujah. Dito na, mga kapatid. Biglaan, no? Biglaan ba? Praise the Lord. Nang magkagayoy, nagsipagbangon lahat ang mga dalagang yaon at pinagigi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang na matatalino, bigyan niyo kami ng inyong langis sapagkat nangamatay na ang aming ilawan. Number 9, datapwat nasisisagot ang matalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya ang aming mga ilawan. Hallelujah. Sabi niya, magsiparoon muna kayo doon at magbili at magsibili kayo ng saganang inyo. At sa 12 na sabi sa 10, at samantalang sila'y nagsiparoon na sa pagbibili o pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at mga
nakahanda at nagsipasok sa kasama niya pagiging kasalan at inilapat ang pintuan. Dito mga kapatid, pagkatapos ay nagsirating naman ang mga dalaga na nagsisisabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Amen. Datapot sumagot siya, sinabi, katotohanang sinabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangagkakilala. Amen. At reminders, 13, managpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw. Ito po yung ating illustration mga kapatid, hallelujah, na makikita natin hindi naman mali ang kanilang ginagawa. Pariho silang nagtrabaho, pariho silang tinatawag mga kapatid na nag-prepare. Hallelujah. Praise God. Katulad sa atin ngayon, pariho tayo mga kapatid na nag-prepare. Hallelujah. Yung iba talagang ginagawa na nila lahat mga kapatid. Kaya maganda yon, no mga kapatid, dahil sabi nga, hallelujah, connection po yun mga kapatid sa Matthew 7:21, ang Matthew chapter 25 verse 13. 12 mga kapatid, 13. No? Hallelujah. Hindi lahat ang tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Yun lang ang sumusunod. Ano palang ibig sabihin dito mga kapatid? Hallelujah. Walang mali na nagpahinga sila, inaantok sila, nakatulog sila. Ang mali doon mga kapatid, hallelujah, yung 5 ay hindi nakapaghanda. Pero bakit yung 5 nakapaghanda sila? Illustrate natin dito ngayon mga kapatid. Yung iba, hindi man tayo nakapagsalita, pero nakapag-take note tayo. Yung ating relasyon sa Diyos, continue mga kapatid, na nagpatuloy tayo kahit hindi man tayo nagagamit. Pero yung puso natin, ginagawa natin ang tama sa harapan ng Diyos. At hindi tayo namuhay sa kasalanan mga kapatid. Yun ang continue ba? Hallelujah, nagpatuloy mga kapatid. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Sabi dito, hallelujah, ang ating tinatawag mga kapatid na ang 5 virgin at 5 mangmang, hallelujah, pareho silang naghintay. Pero ang iyong 5, wala na silang extrang oil mga kapatid. Kaya, yung oil mga kapatid, nagrepresent po yon sa ating presensya or sa presence ng Panginoon. No? Hallelujah, nagrepresent po yan na yung presence ng Panginoon, yung tinatawag na presensya ng Panginoon sa atin, yung hallelujah, Holy Spirit ng Panginoon ang nasa atin. Kasi yung Holy Spirit na yan, kung ikaw ay lagi kang gumagawa ng mali, lalayas yan mga kapatid. Kaya pag ang tao na meron ng banal na espiritu na nahan sa kanya, kailangang iwasan natin na hindi tayo magkakasala. Iwasan natin mga kapatid. Yun din ang magtuturo sa atin paano tayo mamuhay mga kapatid na may kabanalan. Kasi yun ang mag-convict sa iyo eh. Yun na din ang mag-convict sa iyo, huwag mo na yang gawin. Kasi alalayas ako talaga. Hallelujah. Yan ang mag-convict sa atin mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi dito, kailangan be surrendered. Mamuhay tayong sumusunod sa ating Panginoon. Hallelujah. Huwag lang tayong makinig, huwag lang tayo sa bibig na tanggapin natin ang Panginoon. Even, mga kapatid, sa pagsalita natin, kailangan makita sa ating mga ginagawa. Hallelujah. Hindi tayo namuhay mga kapatid. Hallelujah, na hanggang salita lang tayo, pero sa real na buhay mga kapatid, wala pala, hindi pala natin na i-apply. Kaya ang sakit doon mga kapatid, nasabihan tayo, hindi ko kayo kilala. Hallelujah. Hallelujah. Kaya napakahirap, no? Masakit yan mga kapatid. Hallelujah. Kaya ngayon, kumusta ang devotion life natin? Kumusta ang ating prayer life? Kumusta ang ating pag-obey sa ating Panginoon? Kumusta ang pag-obey sa salita ng Diyos? Kumustahin mo ang inyong sarili. Kumustahin ko rin yung aking sarili, mga kapatid. Hallelujah. Alam ko po na tayong lahat, mga kapatid, hallelujah, ay meron tayong mga tinatawag na, hallelujah, mga kanya-kanyang gustong marating sa buhay.
Pero nawa mga kapatid, itumong na to, kumbaga, yung ating pag-iisip, lagi nating Lord, gusto ko talagang makapunta ako sa langit na hinahanda mo sa amin. No? Katulad na lang sa number 1 na punto mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sa isang tao. Okay. Hallelujah. Yung ticket sa eroplano. Imagine, pupunta ka ng Amerika. Nag-impake ka na. Ang ganda ng damit mo. May baon ka na pa. O may baon ka pa. Sabi doon. Pero pagdating sa airport mga kapatid, hanapan ka ng ticket. Kahit magmakaawa ka doon sa airplane mga kapatid or sa airport, kahit sabihin mong mabait naman ako, kung wala ka namang ticket, hindi ka pa rin makasakay. Amen po ba? Hallelujah. Ganyan din ang langit mga kapatid. Kahit sabihin natin ang dami nating ginagawa, nagsisimba tayo, tumutulong tayo, mabait tayo, pero pagdating natin sa pintuan sa langit, ang hahanapin ng Panginoon, nasaan ang ticket mo? Anong ticket ibig sabihin? Si Jesus yung ticket. Kung wala siya sa buhay mo, hindi tayo makapasok mga kapatid kong minamahal. Dahil ang sabi nga mga kapatid, hallelujah, ako ang daan. Praise the Lord, hallelujah. Ang Diyos lang po ang daan mga kapatid. Kung sabihin natin, I am the way, sabi ng Panginoon mga kapatid. Kung hindi natin tinatanggap ang ating Panginoon, hindi pa rin tayo makapunta sa langit. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tinatanggap natin ang ating Panginoon. Yes, nandito na ang Diyos. Suriin natin kung totoo ba talaga yung pagtanggap natin. Baka nag-okay lang tayo, mga kapatid. Sabay lang tayo sa panon, mga kapatid. Hallelujah. Kasi dahil in-invite ako, sasabay lang ako. Normal magsabay tayo, pero siguraduhin talaga natin mga kapatid ang ating kaligtasan. Amen? Siguraduhin talaga natin mga kapatid ang ating kaligtasan. Kung sinisigurado natin yung San Peter, ano pa yun mga kapatid, ang libingan, hallelujah, sa mga matatanda, sa ating mga pamilya, mga kapatid, mas siguraduhin natin sa kanilang kamatayan saan pupunta ang kanilang buhay. No, mga kapatid kong minamahal. Hallelujah. Kaya dito sa number 2 na punto mga kapatid, be surrendered, mamuhay na sumunod. No? Di ba yung ating illustration doon mga kapatid, hallelujah, yung 10 dalaga at ang ilawan mga kapatid. Praise God. 10 dalagang naghihintay sa kasalan. Yun po, lahat may ilawan. Wala pong tinatawag yung isa walang ilawan. Lahat sila na nakadamit ng pangkasal. Pero yung 5 may ekstrang langis. Nung dumating ang groom, hallelujah, na hating gabi. Praise God. Siyempre namatay yung ilawan nila. Pero yung 5 mga kapatid, hallelujah, namatay ang ilaw. Ito yung mga taong naghihintay sa pagbabalik ng Diyos, pero sad to see mga kapatid, na sa pagdating, hallelujah, ng mga problema, pagsubok, hallelujah, sa kanilang mga buhay, hindi nila tanggap. Nag-backslide sila. Bumalik sila doon sa tinatawag mga kapatid, sa makamundong gawain. Imbis na nandoon na sila, may ilaw na sila, itong mga tao na ito, mga kapatid, saka pa sila nag-prepare na dumating na ang pamanhonon. Kaya hindi na sila nakapasok. Amen? Ano ang makikita natin ngayon? Ngayon ang panahon na mag-prepare na tayo. Hindi na panahon ngayon mga kapatid na magbalik pa tayo, backslide pa tayo mga kapatid. Ngayon na ang panahon na tayo po'y maglingkod ng tunay sa Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Be surrender. No, mga kapatid? Yung ilawan ay ang panlabas. Pag Kristiyano natin, mga kapatid, umaattend, nagpo-post, mga verses, mga kapatid, hallelujah, yung personal or secret na relasyon natin kay Lord, araw-araw, hindi mo mahihiram. Hindi natin mahihiram kay pastor o sa ating kaibigan, mga kapatid. Hallelujah. Makikita yung ilawan mo, nagpo-post tayo ng, nandito tayo ngayon, mga kapatid.
Lagi nating tandaan, lahat ng nasa church, hindi lahat yan nag-church. Alam na po natin na hindi lahat yan nag-church. Yung iba dyan, nagpapaganda lang kanilang suot. Napakanit sa kanilang damit, mga kapatid. Pero bulok yung nasa loob. No, marami ngayon, mga kapatid. Hallelujah, hindi mag-church kung hindi maganda yung sandal. Hindi mag-church kung hindi bagong bag. Hindi mag-church, mga kapatid, kung walang makeup. Hindi mag-church, mga kapatid, kung walang... Marami mga kapatid. Pero pagtingin niya sa sarili na talagang kanga-hanga sa tingnan ng mga tao, pupunta ako sa church kasi may bago akong damit, may bago akong rilo, may bago akong sandals. Hallelujah! Pero hindi pala ang Diyos ang pinunta natin para magpa-impress tayo sa mga tao. Marami ngayon mga kapatid na mga tao na ganun ang kanilang mindset, ang akala nila na ma-impress nila ang Diyos. Yes, na-impress ka sa tao, pero sa Diyos, kumusta? Hallelujah. Itong mga dalaga na ito mga kapatid, yung 5, talagang nakapag-prepare talaga sila. No? Pero yung 5 mga kapatid, talagang hindi sila nakapag-prepare. Amen? Hallelujah. Praise God. Ang tanong ngayon, kumusta yung langis mo mga kapatid? May laman pa ba? O tuyo na ba? Kaya kung dumating ang Diyos ngayon mga kapatid, mayroon pa tayong tinatago, mayroon pa tayong lihim mga kapatid na ginagawa natin mga kapatid. Sure ba talaga tayo na sinusurinder natin lahat sa Diyos? Sure na ba talaga tayo? Even ako mga kapatid, hallelujah. Mayroon pa tayong tinatago, kagalit, mayroon pa tayong puot, hallelujah, hindi pa tayo nagpapatawad, pero pag bumalik ang Diyos, baka isa tayo doon sa nabanggit sa 5 dalaga na hindi nakapasok mga kapatid dahil walang preparasyon. Hallelujah. Amen? Mga kapatid, kailangan lang talaga tayong mag-prepare mga kapatid. Amen? Praise God. Nandito na tayo eh. Nakapag-prepare na tayo. Sige, lagay natin sa number 2. Tapos na tayo, nakapag-prepare na tayo. Itong number 3 mga kapatid. No? Kasi number 3 lang tayo mga kapatid. 3 ways of paghanda na ma-meet natin ang Panginoon. Number 1, kailangan natin siguraduhin na tayo po'y ligtas. Number 2, be surrender. Number 3, mga kapatid. Ito, maraming ayaw nito eh. No? Maraming taong ayaw nito mga kapatid. Sa number 3, naku, maraming taong ayaw nito mga kapatid. Pero salamat ako dito sa God is our strength. Dahil tayo po ay gustong-gusto natin. Amen po ba? Gusto ba natin to mga kapatid? O napilitan ba tayo dito? O mahal ba natin mga kapatid ang ginagawa natin? Puso-puso kayo dyan mga kapatid. Masaya ba kayo nga nandito kayo sa God is our strength? Nakaparinig sa salita ng Diyos? Amen? Nandyan pa ba kayo mga kapatid? Or ako lang ang nandito? Amen? Ayan, Sister Geraldine, Sister Baby Love. Salamat, Sister Rose. Ayan. Amen. Itong pangatlo mga kapatid, hindi mali. No, salamat Ate Ruby, bisag busy ka diha. Salamat Sister Rose, salamat. Hallelujah. Itong number 3 mga kapatid, be serving mga kapatid. Be serving. Hallelujah. Gamitin ang buhay para sa Kanya habang may oras pa. Ang tao maraming paliban eh. Hallelujah mga kapatid. Sa mga mundo ngayon, kahit yan si brother mo, punta ka doon sa mga kapitbahay mo. Mga kapatid, kahit papa ko kanina, nag-usap kami ba, sabi ko, punta naman kayo sa church. Yung mga anak ko lang mga kapatid, nagpunta ng church. Pero siya, hindi. Sabi niya, maghanap buhay ako. Tay, hindi natin alam yung buhay natin. Pero sabi na, pag-pray lang ako. Kung hindi man, pwede yan na ako lang mag-pray. Kailangan din ikaw gumawa ka ng paraan. Hallelujah. Napangaralan ko yung papa ko mga kapatid kanina habang nag-usap kami, no? Hallelujah. And then sabi ko sa kanya, hindi natin alam, no? Yung ating pagdalo sa gawain, serving yan. Yung iba, nagiging tamad na. Baka abutan tayo ng Panginoon mga kapatid, nagtamad-tamad na tayo. Hallelujah. Sa pag-serve sa Panginoon. Kaya sabi dito, be serving. Hallelujah. Gamitin ang buhay para sa Diyos. Gamitin ang buhay para sa Kanya habang may oras pa. Amen. Hallelujah. Ang tao, marami. Sister,
mag-Bible study ako sa inyo. Saka na lang, kapatid. Hallelujah. Saka na lang, sige. Saka na lang. Hanggang namatay, wala. Hindi nakarinig sa salita ng Diyos. Kasi saka na lang daw, mga kapatid. Kaya salamat sa atin, no, na talagang nandoon yung puso natin sa pag-serve sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, 2 Corinthians chapter 5, verse 10, ang sabi dito, 2 Corinthians chapter 5, verse 10, mga kapatid, may awit dito eh. Igsoon, kumusta ka sa imong kinabuhi, na malandong ka ba? Sabi doon, mga kapatid, Tagalog kasi kayo, tapos Bisaya man yun na awit. Sige na, basahin ko na lang, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 5, verse 10, ang sabi doon, mga kapatid, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harap ng hukmanan ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginagawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginagawa nila, maging mabuti man o masama. Ibig sabihin, kung ano ang ating ginagawa ngayon, katulad ngayon dito, talagang nahatulan tayo, itong mga anak ko na ito, nagpapagamit, nagpre-preside, gumagawa ng schedule, dumalo kahit busy ang kamay, pero nakikinig, nagpipray, nagdevotion, nagbabasa sa salita ng Diyos. Ay, yan mga kapatid, nakikita yan sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang katotohanan, ang pagharap natin kay Lord, mga kapatid, hindi lang tanong kung ligtas ka. Tanungin din natin ano ang ginagawa natin sa buhay. Anong ginagawa natin dito sa mundo nung tayo'y namuhay pa, mga kapatid. Pero i-reveal man yan lahat, mga kapatid. Uy, dati pala to siyang babaero. Pero ngayon, binago siya. Nakikita yan lahat doon, mga kapatid. No? Praise God, hallelujah. Nabago yung buhay. Uy, dati ito palang Kristiyano, pero bumalik sa makamundo. Wala dyan. Hindi tayo excited makinig, mga kapatid, pero yung tao na binago mula po sa kadiliman, yun napakasarap tingnan. Katulad sa ating lahat ngayon dito, mga kapatid. Hallelujah. Hindi lang, tawag doon, hindi lang tanong kung ligtas ka. Tanungin din natin, ano ginagawa natin nung buhay pa tayo. Hallelujah. Doon sa parable, mga kapatid, illustration po natin sa deserving, ang illustration po natin doon sa Matthew chapter 25, verse 14 to 30. Diba, binigyan sila ng kanya-kanyang talent, mga kapatid. At yung ginagawa nila, praise the Lord, anong ginagawa nila sa talent na yon? Yung 5, nagiging 10. Yung 2, nagiging, 4. Pero yung isa, nililibing, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya sa atin, kahit gaano man kaliit na binigay ng Diyos sa atin, mga kapatid, praise the Lord, ipagamit natin sa ating Panginoon. No, ipagamit natin. Katulad na lang sa ating mga ginagawa ngayon, mga kapatid. Medyo tanungin din natin ang ating sarili. Excited pa ba ako sa paggawa ng paglagay sa schedule? Excited pa ba ako pagdalo? Or baka napilitan tayo? Or hallelujah, umatin lang ako dito para hindi ako hanapin. Wag na maging ganun, mga kapatid. Nagpunta talaga tayo dito dahil gusto na naman nating ma-repress. Yun ang dapat nating isipin, mga kapatid. At magpagamit, no? Hallelujah. Yan ang dapat natin, mga kapatid, isipin talaga at gawin sa ating mga buhay sa panahon ngayon. Amen? Hallelujah. Yung tinatawag na parable talent, mga kapatid, may nagbibigay o may ibibigay kang, for example na lang hallelujah, may ibibigay ang Diyos sa atin. Yun na nga, yung talent marunong kang umawit, marunong kang kumanta, tama, 2 na yun, mga kapatid. Hindi ka man marunong umawit, pero marunong kang welcome, marunong kang mag-share dyan, magpipindot ka lang ng link. Talent na yan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Na mula sa ating Panginoon, yung marunong kang mangumusta, kumusta, hindi lang yung kakilala natin, yung kumustahin natin, maging man, hindi natin kilala, kung kumustahin din natin, kung maalala natin na,
Uy, ikaw ba yun sis? Nakita ko doon. Kumusta ka na? Di ba? Parang ma-appreciate ba, mga kapatid? Hallelujah. Ang tanong ngayon, nag-i-invest ba tayo ng soul? Or nag-disciple ba tayo? Nag-ministry tayo? Yes. Kaya ipagpatuloy, mga kapatid. No? Ipagpatuloy natin yung ginagawa natin ngayon. Hallelujah. Hindi lang mood, kundi gusto lang natin. Gusto talaga natin. Kasi gusto tayong pumunta ng langit eh. Kaya be prepared, mga kapatid. Be prepared to meet God, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Isang illustration, mga kapatid. Dito po sa ating tinatawag, mga kapatid, na be served. Isang illustration, mga kapatid, na pwede po natin i-apply rin. Apply natin sa ating mga sarili. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, be serving. Gamitin ang buhay kay Lord. Okay. May naisip ako. Yung illustration na to, mga kapatid, yung dalawang construction worker, may dalawang trabahador, yung isa naman buong araw nagpipisbook, nagmimiranda, tinatamad, yung isa naman na seryosong nagtrabaho kasi alam niyang may inspection si Foreman mamaya, di ba? Ito gina-illustrate natin to ha, mga kapatid. Okay. Narinig pa ba ninyo ako, mga kapatid? May nag-message kasi sa akin, ka muna. Hallelujah, narinig nyo ba ako, mga kapatid? Okay, salamat po. Praise God. Nawala tuloy ako. Praise God. Yung illustration natin, mga kapatid, about po yun sa dalawang construction worker. Amen. Hallelujah. Puro sila trabahador, mga kapatid. Yung isa, buong araw nagpipisbook, pero nagmirinda, pero tinatamad. Ang yung isa naman, seryoso, nagtrabaho kasi alam niyang may inspector or inspection ba yung foreman, mga kapatid. Pagdating naman sa foreman, sino yung may sweldo? At promotion. Sinong na-promote doon, mga kapatid? Yung naghahanda at nagtatrabaho. Tayo, siyempre, okay, yun ha. Pagdating sa foreman, mga kapatid, siyempre, lahat sila may sweldo. Hindi naman nakikita yun sa foreman na nagtrabaho ba yun sila, mga kapatid. Tayong lahat. Kumbaga sa Christian, mga kapatid, mayroon ditong talagang ginagawa nila lahat. Yung iba naman, habang nakikinig sa salita ng Diyos, scroll, punta doon sa iba't ibang minsan nilagay lang yung ulo nila dyan, mga kapatid. Hallelujah. Yun laging sinabi, mga kapatid, na baka yung profile lang natin ang marapture, no, mga kapatid. Hallelujah. Yung tinatawag ba na, hallelujah, hindi naman busy, pero nandoon sa iba't ibang mga apps. Kaya iwasan natin yan, mga kapatid, no? Iwasan na talaga natin yan. Kaya balik tayo doon sa ating dalawang construction, mga kapatid. Hallelujah. Tayo alam natin na darating ang ating Panginoon. No? Sabi niya nga, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. No? Hallelujah. Mayroong judgment pagdating ng ating kamatayan. Hindi para mailigtas o hindi kasi ligtas na tayo. Sabi na, ay hindi na natin trabahuin to kasi ligtas na ako. Pwedeng manakaw yung kaligtasan natin. Pwedeng kunin yun ulit, mga kapatid, kung tayo nagpapakasala. No, mga kapatid? Hallelujah. Kung tayo na niligtas na tayo ng Panginoon, kumpiyansa na lang tayo, mga kapatid, kasi ligtas na talaga tayo. Bumalik tayo, mga kapatid. Wala na pala tayong banal na espiritu, mga kapatid. At ang nangyari, mga kapatid, hindi tayo naabutan. Hindi natin naabutan at hindi tayo kilala sa Panginoon. Yun ang mahirap. Yung isang construction, mga kapatid, na nagtatrabaho, naabutan, mga kapatid, walang nagawa. Hindi siya na-promote. Kaya kung gusto nating ma-promote tayo, mga kapatid, magpatuloy tayo. Gagawin natin lahat, no? Para sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah.
Sabi nga sa Ephesians chapter 5 verse 16, mga kapatid, redeeming that time because the day is evil, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Dito na po tayo sa application, mga kapatid, sa ating pagtatapos. Hallelujah. Ang conclusion natin, mga kapatid, no? Dito na tayo sa conclusion. Unang-una, doon tayo sa 3 ways sa magiging handa to meet God, be saved. Kailangan siguraduhin natin, tanggapin natin ang ating Panginoon. Be surrendered, mamuhay na sumunod sa ating Panginoon. And then, number 3, be serving, mga kapatid. Gamitin ang buhay para sa Kanya habang may oras pa. Conclusion, mga kapatid, hallelujah, ang conclusion ngayon ang araw ng paghahanda. Amen? Ngayon ang araw sa paghahanda. Number 1, examine. Siya sa atin mo yung puso mo, ligtas ka na ba talaga? O siya sa atin ko ang puso ko, kung ligtas na ba talaga ako, mga kapatid? Ito ang pinakasakit mga kapatid. Nakakala natin, always akong nag-present, ligtas na ako. Sabi pa doon, mga kapatid, sa 2 Corinthians, chapter 13 verse 5, mga kapatid. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman na saganang inyong sarili kay Kristo ay nasa inyo. Maliban na kung kayo'y tinatakwil na. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, na-examine na natin ngayon, mga kapatid. Alam na natin na nasisiyasat ko naman yung sarili ko. Kasi ikaw lang ang Panginoon Mga kapatid, ang nakakaalam talaga. Kung ready na ba talaga tayo, mga kapatid. Kung nakitaan natin ang ating sarili, mga kapatid, repent. Kung may kasalanan na hindi natin naisuko pa ngayon, mga kapatid, repent. Ibig sabihin, isuko natin sa ating Panginoon. No, mga kapatid, ang bigat kaya, sa totoo lang, mga kapatid, isang mabigat sa ministry yan kung meron tayong mga kasalanan na tinatago. Mabigat talaga yan, mga kapatid. Dati parang pumasok ako ba sa isang mga ganun ba, kasi sabi ko i-try ko nga daw sa sarili ko, papasok ako sa gawain tapos mayroon akong kausap sa box, mga kapatid. Talagang ang bigat, mga kapatid. Ang hirap. Tapos naglingkod ka sa Panginoon, tapos meron ka pala, sakit yun, masakit sa puso, mga kapatid. Hanggang na sabi ng Panginoon, magpakabanal kayo, kasi sabi ko, parang ako na talaga to. Hallelujah. Hindi din perpekto yung buhay ko, mga kapatid. Nakapasok din ako sa mga ganun na mga, iwan ko ba, parang gusto ko din na pasukin ba, kasi itry ko lang, pero yun lang, mga kapatid, parang ano lang sa akin, kumbaga naglalaro lang ako ba. Kaya sabi ko sa isang tao na yun, sabi ko, hindi tayo pwedeng maglaro ng apoy kasi may tendensing masusunog tayo. Kaya talaga, mga kapatid, gibreak ko talaga yun, mga kapatid. Kasi may tendency yun na yun makapa-imperno sa akin. At the same time, ginamit din ako ng Panginoon that time. Kaya, mga kapatid, repent. Nag-repent din ako. Sabi nga niya sa John chapter 1 verse 1 to 8 to 9. Nandito na yung amo ko, mga kapatid. 1 John chapter 1 verse 9, sabi niya doon, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya. Tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan. Ito yung tinatawag, mga kapatid, na kung ihayag natin. Kaya inayag ko yun, mga kapatid. Hindi yun ligid, no? Anong year yun, mga kapatid, na tinatago ko. At doon, mga kapatid, basta makagawa tayo ng talagang papaluin tayo ng Panginoon. Yes, tinanggap ako ulit ng Panginoon, naramdaman ko rin. Kasi talagang gusto ko mo try, mga kapatid ba? Try, pero yun, mga kapatid, panandalian lang yun. Talagang gitry ko lang, pero maraming consequence, maraming ganito ganyan, mga kapatid. Kaya lahat yun,
Sinusurinder ko po sa Panginoon. And then, number 3 mga kapatid, ngayon ang araw ng paghanda, respond. No? Una, examine. Pangalawa, repent. Pangatlo, respond. Huwag mo nang ipagbukas. Today is the day of salvation. Kayo, tayong lahat ngayon, be prepared to meet God mga kapatid. Huwag na tayong mamuhay na mayroon tayong itinatago sa Diyos. Dahil pag once, nasa kanyang pagbabalik mga kapatid, amen, mayroon talagang maiwan. Kaya yan lang ang salita ng Diyos. Kung hindi ka pa sure sa salvation natin, kung sa tingin mo lumayo ka na sa Diyos, tayo po'y manalangin. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat. Kasi binigyan mo po kami, Lord, ng chance para makahanda pa. Salamat, Panginoon. Hallelujah, na sa salita mo ngayon, Lord, na naihayag mo, Panginoon. Linisin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami. Gamitin mo kami, Lord. Ayon sa inyong kalooban, Lord. Salamat din sa panahon, Lord, na ngayon dumating ng amo ko. Salamat sa pagkakataon sa iyong pinakamataas na papuri sa oras nito. In Jesus' name, we pray. Mga kapatid, at nandito na talaga yung amo ko. Ibabalik ko na po sa ating MC. God bless us all.